Hello, magandang araw mga kapatid. Nandito na naman tayo para pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon at palakasin ang isa't isa sa salita ng Panginoon. Ilang araw kong walang video kasi talagang pabalik-balik yung paos ko. Siguro nga dahil sa pagod. Alam niyo naman, meron tayong PWD tapos meron pa akong senior citizen, ang aking mother na mag-89 and nasa akin. At alam niyo naman yung sitwasyon ng aking husband. So, salamat sa Panginoon sa kalakasan, pero hindi yan magiging dahilan para hindi tayo magpatuloy sa salita ng Panginoon. Amen? So, ngayon kapatid, naisip ko lang at may conviction sa aking puso na ang topic natin ngayon ay about forgiveness o kapatawaran. Amen? So, medyo mabigat yung topic, pero kailangan pag-usapan natin ito. Diba, nandito tayo para magpalakasan at para maging kalugod-lugod sa Panginoon. At ang unang way para malugod sa atin ang Panginoon ay dapat matuto tayo magpatawad. Amen? Naku, mahirap ano? Pero kakayanin by the grace of God. Bago ang lahat kapatid, halina't manalangin muna tayo. Diyos ma sa langit, maraming salamat po sa mga oras na ito. Salamat po sa topic namin na iniligay niyo sa puso namin na mapag-aralan at mapakinggan sa oras na ito. Hindi po ito aksidente, Panginoon. Salamat at pag-uusapan namin ang forgiveness. Higit sa lahat, Panginoon, Ama, maraming salamat po na pinatawad niyo kami sa aming mga kasalanan and you give us hope, Panginoon, araw-araw at binigay niyo po sa amin ang inyong anak na si Jesus bilang kabayaran sa aming mga kasalanan. Ama, nakakalapit kami sa inyo dahil sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po at gabayan niyo po kami, Holy Spirit, at damhin po namin ang inyong presensya na tunay na magbabago at magpapalambot ng mga puso namin to be more Christ-like every day. Be with us, guide us, speak through your messenger and through your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayon. So kapatid, ano ba yung kapatawaran? Bakit ba kailangan magpatawad? Baka sabihin mo sa akin, ako, sister, napakahirap ng topic natin ngayon forgiveness. Naku, hindi mo alam yung nangyari sa buhay ko. Parang mahirap yata magpatawad dahil sa na-experience ko. Maaring sabihin mo yan. Pero kapatid, ikaw ang nakaranas niyan Diba? Lahat tayo, up to a certain extent in our life, meron tayong sitwasyon sa buhay natin na nasaktan tayo kaya hindi tayo makapagpatawad. Amen? Nahihirapan tayo magpatawad. Totoo yan. Kapag ginawa mo ito by the flesh, yung sa looban mo. Pero kung gusto mong magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon at kung tinuturing mong sarili mo na totoong Kristiyano na may Panginoon, you will forgive and you will decide to forgive. Bakit? Kasi naranasan mong patawarin ka ng Panginoon. We decide to forgive kasi tayo rin nagkasala. Okay? So pag naranasan mong pinatawad ka ng Panginoon at tinanggap mo sa sarili mo na pinatawad ka na niya, magiging madaling magpatawad kasi alam mo na ikaw ay isa ring makasalanan. Amen? Ngayon kung sinasabi mo, sister, ang hirap magpatawad, okay lang. Pero you have to decide today sa puso mo na palayain hindi yung taong masama ang loob mo, kundi palayain mo ang sarili mo sa galit, sa sama ng loob, sa unforgiveness. Kapag tayo ay nagpapatawad, pinapalaya natin ang ating sarili una sa lahat. Tinutulungan natin ang ating sarili. Hindi tayo gumagawa ng pabor para sa ibang tao. Una yun, it's for our good. Amen? Halina kapatid at basahin natin sa salita ng Panginoon. Kapatid, nasusulat sa Colossus chapter 3 verse 13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Diba kapatid? Magpasensyahan daw tayo sa isa't isa at magpatawaran. Bakit? Kasi pinatawad din tayo ng Panginoon. Ngayon mahihirapan kang magpatawad kung ikaw sa sarili mo
hindi mo naranasan ang pagpapatawad ng Panginoon? Bakit hindi mo na naranasan? Tanggapin mo kapatid na pinatawad ka na ng Panginoon sa kasalanan mo. Una, kailangan maranasan mo yung forgiveness ng Panginoon. At pag naranasan mong pinatawad ka niya, madali nang mag-extend ng pagpapatawad sa kapwa. Ngayon, kung may bumabagabag sa iyong sarili na yung kasalanan mo napakabigat at hindi kayang patawarin ng Panginoon, kapatid, siya na nagsabi sa kanyang salita na nagpapatawad ng Panginoon. Ikaw lang yun. Huwag mong isipin yun. Loving ang Panginoon at nagpo-forgive siya kung ikaw ay tunay na humihingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Kapatid, nasusulat sa Salmo 103 verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. So kapatid, pinatawad ka na ng Panginoon, kaya patawarin mo rin ang iyong sarili. Amen? Kung ano man yan, it's between you and God. God is forgiving. Kasi mahal ka niya, anak ka niya. Kaya patawarin mo ang sarili mo. Kapatid, nasusulat din sa Efeso chapter 4 verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Kapatid, yun, nasusulat, kailangan tayong magpatawad because Christ has forgiven us our sins. Hindi tayo patatawanin ng Panginoon kapag hindi ka rin nagpatawad. So first, kailangan maramdaman mo yung forgiveness ng Lord. Maranasan mo. Kung hindi, pagpe-pray natin. Okay? And then tanggapin mo sa sarili mo na pinatawad ka na ng Panginoon sa iyong kasalanan. At syempre, hindi mo na uulitin ito. Yung repentant heart meron ka dapat. So, kung pinatawad ka na ng Panginoon, di ba sabi natin kanina, it will be easier for you to forgive kasi na-experience mo na sa kasalanan mo pinatawad ka. Huwag tayong punong-puno ng ating sarili minsan. Nasaktan niya ako, sister, hindi mo alam ang ginawa niya sa akin. Ang sakit-sakit, ang sama-sama. Yung pagganento mo, parang kahapon lang nangyari. Yung pala more than 10 years na. O kaya, bata ka pa, galit ka na sa kapatid mo o kung sa magulang mo o kung kanino man. Decide to forgive. And if you can't, give it to the Lord. Be honest with the Lord. Naiintindihan ng Panginoon, bago mo pa ipagdasal, alam niya na. Gusto niya lang ibigay mo sa Kanya and be honest. Lord, today I decide, diba? To forgive. Lord, cause my heart to forgive because you have forgiven me. Pwede rin namang sabihin mo, Lord, hindi ko maranasan o hindi ko maramdaman o hindi ko kayang maisip, maarok na napatawad mo na ako. Paramdam mo sa akin na pinatawad mo na ako. Diba? Be honest with God. Naiintindihan ka ng Panginoon, kapatid. Nasasulat din, kapatid, sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Amen? So may hadlang sa blessing. Yung blessing na forgive ka ng Lord, hindi mangyayari kung hindi ka magpo-forgive. Pero it will be easier, I'm telling you, if you know that you have experienced forgiveness from the Lord. Amen? Huwag tayong masyadong puno ng sarili na parang inisip mo lang. Kaya hindi ka minsan makapagpatawad kasi nasaktan ako, ang sama ng ginawa niya sa akin. We forget na tayo rin nasasaktan ng ibang tao. Nasasaktan din natin ng Panginoon above all. Diba? Amen? Ayun. So kapatid, nasusulat din sa Salmo chapter 32 verse 5. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na itinatago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon. At pinatawad niyo ako. Amen. So yan kapatid. First, you have to decide to forgive yourself. And then you have to experience forgiveness from God. Make amends with the Lord. Kung hindi pa, ipagdasal. Pangatlo, you decide to forgive kung nahirapan ka. And it will come natural by the power of the Holy Spirit. Hindi mo kailangan brasuhin o gawin sa iyong sariling lakas. Mangyayari yan if you are spirit-filled. Kailangan ng Holy Spirit. Okay, you can't say that you're a Christian kung may unforgiveness sa heart mo.
Okay? So you decide. Today, I decide. We will pray later. Pangatlo, binablock mo yung blessing sa buhay mo. Kasi hindi marinig yung prayer natin kung may unforgiveness sa atin. At hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. When we die, di ba? Paano yung may unforgiveness? Paano na lang yun, di ba? It's blocking blessings and yung forgiveness ng Lord sa atin. Amen? Ayun kapatid. Ngayon, halikat. Manalangin tayo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa at grasya. Lord, right now, we decide to forgive. Maring ang kapatid ko na nakikinig sa mga oras na ito ay hindi maranasan na pinatawad mo siya sa kanyang mga kasalanan. Lord, iparanas mo sa kanya ng sinabi mo sa iyong salita na kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, Panginoon, ay pinatawad mo na siya, Panginoon. Kahit ano pang laking problema, Panginoon, laking kasalanan, walang imposible. You will make us as white as snow, sabi mo rin sa iyong salita, Panginoon. Lord, today, at tinatanggap namin ang kapatawaran nagmumula sa iyo. Panginoon, mawala ang mga agam-agam at mga bumabagabag sa aming mga puso na pinatawad mo nga kaming tunay. Ama, maraming salamat po, Jesus. You died on the cross to save us, to forgive us of our sins. Salamat po. Sana po ma-extend namin ang kapatawaran sa aming kapwa, maring sa aming mga magulang, kapatid, asawa, anak, mahal sa buhay, katrabaho, kaibigan, mga maaring ito'y bata pa, kinikimkim na, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, nakakaalam. Kung ano man yun, Panginoon, maaring trauma, abuse, ikaw lang, Panginoon, ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng kapatid ko sa mga oras na ito. Lord, today, help my brother, my sister to decide to forgive, and you will do your thing by the power of the Holy Spirit, Panginoon, na magpatawad. But right now, Lord God, we release any unforgiveness at the foot of the cross of Jesus Christ, and we accept your forgiveness. Thank you that you have forgiven us of our sins, Heavenly Father, and that we forgive, Panginoon. At sana rin kung sino man yung nasaktan namin, Panginoon, na hindi namin alam, naway patawarin din kami, and reveal to us, Panginoon, kung sino man yun nang makahingi kami ng kapatawaran, Ama. Lord, thank you at gawin niyo po kaming sensitive sa mga kasalanan namin na lagi kami makalapit sa inyo at humingi ng tawad. Salamat po sa inyong awa at pagmamahal. Lord, tinatanggap namin ang pagpapala ninyo, ang pagpapalang magpatawad at patawarin ninyo, Ama. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayon, kapatid, you do not block na the blessings of the Lord. Unang-una, yung hindi lang yung blessing na material eh. Una sa lahat, yung kapatawaran, yung forgiveness, yung salvation ng Panginoon. And you are a blessing, you release forgiveness din. Tandaan mo, kapatid, hindi mo pinapahirapan yung taong hindi mo pinatawad. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Nakakatulog sila ng mahimbing kung nasan man sila. Pero ikaw, tuwing maririnig mo yung pangalan o naaalala mo yung ginawa sa'yo, parang fresh pa yung sugat, diba? Ask the Lord to heal you. Lord, we release right now. Halika, manalangin tayo. Lord, we release your healing sa aking kapatid sa mga oras na ito. Maghilom ang kanyang sugat, Panginoon. Wash him with the blood of Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayon, kapatid. God bless you. You are forgiven and you decide to forgive. And thank you, Lord, na hindi aksidente na napanood mong video na ito. Hallelujah. God bless you.